Dediretsoy na kita, Madam President. Hindi ko lang alam, pasensya ka na kung sasabihin ko sa'yo na napaka-engot mo, napakatanga mo, napakabubo mo, napaka-inutil mo, napaka-walang kwenta yung utak mo. Gusto kong sabihin sa'yo, Madam Vice President, na iba ang sitwasyon ng COVID sa gera. Panoorin nyo. Kung biktima ng adik, ni-rape at pinatay ang isang babaeng walang kalaban-laban. Nasaan na yung mga human rights advocate dyan? Nasaan na si Laila de Lima, si Risa Hontiveros, si Chel Jukno? Nasaan na yung pare, si Father Flavi? Ito yung gusto nyo, na maraming mga inosenteng tao ang madamay dahil sa mga adik na yan. Tinutulisa nyo si Duterte dahil ang daming adik na namatay. Pero hindi nyo iniisip yung mga inosenteng tao, karamihan mga babae ang biktima ng mga adik na yan. Panahon na talaga na ibalik ang drug war sa Pilipinas. Pero hindi yan mangyayari hanggat hindi magiging presidente si Sara Duterte. Boom! Kaya suportahan natin na maibalik ang Duterte sa Malacanang. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Alright! Magandang araw sa inyo mga kababayan. It's me again, your neighborhood Boy Sardinas. Nako mga kumare ko, simulan nito kaagad. Napanood nyo yung full video. O, diba? Pinagmumura na naman si BP Sara ng isang napakalupit na taso vlogger na nasa bundok at pinaghahanap pa rin, no? Na, ano yan wanted yung tao na yan Kaya kita nyo, nasa bundok, diba? Nasa bundok yan nga talagang magtago ka. Magtago ka ngayon, babalikan kita ngayon, boy! Eto mga kababayan, pag-usapan natin itong dati natin binanatan ko na rin to trending to sa akin tong si Labrador na to At ay talagang nakakakilabot po talaga yung mga binitawan niya mga salita. Pero himayin natin, baka may tama naman tong gagong to Dahil daw umano si BP Sara ay nagmamalaki, nagmamagaling, no? Kinukumpara niya yung galing niya kay Marcos Jr. Oo. Talaga naman napakalaki ng pagkakaiba. Paano nyo? Ang Labrador na aso. Aso po kasi yan talagang pinagtatanggol niya po ang mga addictus, benedictus. At talaga namang baratanan to. Hindi natin babalagpasin to nung pang isang araw to mga babayan. So kung andiyan ka na at pinapanood mo itong video na to, shoutout sa'yo mga kumare ko dyan, mga kumpare ko dyan na nanonood ngayon. Uy, shoutout po. Baka sakaling magustuhan nyo, pinutin ng like. Kung ayaw mo, hanggang sa dulo, panoorin mo na lang kung ayaw mo. Basta napakagandang Martes to at napakagandang pag-usapan. Himay-himayin po natin ang kinakalat po nitong demonyong ito na paninira kay BP Sara. So ano pang hinihintay mo boy? Simulan mo na ta. Simulan na natin. Okay, ito kasi yung sinasabi niya mga babayan. Panoorin natin ha. Saan ka ba? Tayo ay patuloy pa rin. Tayo po ay lalaban, tayo ay magsasalita patungkol po sa mga katotohanan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, itong mga nakarang araw, in-interview po ng mga tukmol, ito pong si Vice President Sara Duterte, dyan po sa SMNI na kung saan wala ng lisensya, no? Na kung saan Okay, mga babayan na tinawag na tukmol ang SMNI, Tol J. Boss Banat Bay. Boss Dada, tukmol daw kayo. Mga tukmol ang tawag sa mga banateros. Tang gago. Anong tawag sa yung hayop kang baboy kang nagtatago ka sa sa gubat? Ano ang tawag sa iyo? Baboy damo. Tuloy natin. Tangan na lang po sila dyan. At ang nag-interview po sa kanya ay hindi ko maintindihan kung, ewan ko lang hindi naman sa inaano natin, ewan ko kung mga tao yung mga yan. Kasi mga nag-interview sa kanya. Tangina! Ang galing makasar nito! Tol Jay, ang tawag sa hindi nila, ang ano sabi niya, hindi daw niya alam kung tao daw kayo. Ano kayo? Alien? So, good vibes tong ating vlog mga babayan mga kumari ko, huwag kang aalis, dyan ka lang. Kasi bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na pinagtatanggol ng mga demonyong kawatan. Tulad nito, bayaran to kaso, alam ko kaya sa bundok yan is nagtatago pa rin tong gagong to. Tuloy natin. SMNI, mga ugok at hindi tao. Putang ina. Hindi ko alam kung kwago ba o yung isa Kwago. ng oso. Pero pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ako'y natatawa na.
Tatay na. Sino kaya tinawag niyang oso? Si Boss si Boss Dada o si Tol J or si ano doon, si Boss Dada yung nandun. Yung pag-interview, Boss Dada, tinawag ang oso ni Labrador na aso. Oh. Taka na. Alam po sa mga nagiging tanungan, nagiging sagot ni Sara Duterte sa mga tukmol na ito. Kung maalala ninyo, ipinagmalaki po ni Sara Duterte na di umano yung tungkol sa pandemic. Yan. Ipinagmalaki niya na madali daw kumuha ng eroplano para sagipin yung dapat sagipin. Sige, ikaw muna. So, nagyabang na naman siya. Ikinumpara na naman niya. Parang gusto niya ikumpara yung sarili niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talaga namang napakarami ng nagawa. Boom! At talagang hindi... Di ba? Ito na, sinasabi niya ha. Kinukumpara doon ni Vice President yung sarili niya kay Bongbong Marcos na marami nang nagawa. Anong nagawa? Baboy damo. Baboy damo kasi nasa di ba? Nasa gubat. Nasa gubat siya, baboy damo siya. Ano daw? Ang tanong ko sa inyo, mga babayan, mag-comment kayo dyan down below sa comment section. Ano yung sinasabi nitong tarantadong to na marami daw nagawa si Bongbong Marcos? Ikukumpara daw ba ni BP Sara sa Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. ay mas marami pa daw nagawa nga kaysa kay BP Sara. Pagka may kalamidad nga, mas nauuna pa ang Vice President Office, di ba? Nangunguna sa pagtulong. Yung amo mo, tulog. Di ba? Hindi pala tutulog yun. Andun, gising, tulala tuloy natin. Kung maitatanggi yung kanyang mga nagawa, yung kanyang mga nagawa ay mula po sa kanyang tunay na pagmamahal sa taong bayan at dahil po sa kanyang pagsisikap at pagiging masip. Tanginan to, hindi ko mapigilan na hindi siya katin at matawa ko at magkomento. Grabe, naniniwala kayo sa tarantadong to? Pero maganda tong maganda tong content na to, mga kumare ko. Ang sarap balahurain din ito. At para ipakita ko rin sa inyo na talagang may nagkakalat ng ganito, talagang ganun, na maka Marcos ka talaga, hanggang mamatay ka na dyan sa gubat, ay maka Marcos ka pa rin. Na talagang bulag at ay pinanindigan niya na po yung kanyang mga pinagsasabi. Pero grabe po ito, no? Kaming mga DDS, hindi po, ewan ko yung iba hindi minumura si Bongbong Marcos o sino pa man na matataas na opisyal. Magre-reaction man kami, babanat man kami, pero hindi kami magmumura kung sino man o hindi namin napapangalanan kung magmumura man kami. Di ba? Pero ito, nakita niyo naman sa preview, mamaya nakakakilabot ang pagsasalita nito kay BP Sara. Kahit sino naman, kahit Iglesia ni Cristo, talagang binabanatan to tuloy natin. No? So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, gusto na naman pong ilagay ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga bulsa, at gusto niyang paniwalain ng taong bayan na mas magaling siya kaysa po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung maalala ninyo, nung lumabas po yung ginawa po, naglabas po ang Pangulo natin, o naglabas at nagbigay ng paano ko ba gagamitin yung term na to? Nung inununsad. Nako, nawala yung signal. Ng Wait. ating mga Pangulo, yung pagbibenta po ng murang bigas. Ayan, sa bigas. 20 pesos na bigas. Abay bigla po nagyabang. Bigla po nagyabang at nagmalaki at nagpasikat at kinumpara po ni Vice President. Bakit ba ganyan? Wait lang. Pensya na kayo mga kumare at medyo naghihina yung signal ng kanyang sarili. At ang sabi pa niya, mas kaya daw niyang pababain yung presyo ng bigas. Naalala niyo yun? Talaga? Ba naman? Kaya daw niya. Pero ano yung naging sagot natin? Kung talagang alam niya at magaling siya at kaya niya pababain ang presyo ng bigas, bakit hindi niya nagawa? Bakit hindi niya tinulungan yung tatay niya? Nahirap na tuparin yung pangakong maging 16 o maging, hindi pala 16, maging 35 pesos na lang. Boom! Ang presyo ng bigas. Bobo talaga to. Nagre-research ba to? Umabot ng 35-27 per kilo ang bigas nun dati. Tanga ka ba? Talaga tong mga... Sabagay, itong mga baboy damo, hindi naman to kumakain ng kanin o ng bigas. Hindi
Hindi niya alam at hindi niya alam yung nangyari nun. Mababa ang bigas nun, boy. 45. Magandang klase na, sobra na yon. 30, 35. O yan, nasa ganyan yan. Meron pa nga kayo mabibili na ng 25 talaga nun. Talagang meron talaga. O mag-comment kayo dyan mga kumare kung nagkakamali ako. Wala daw 35 nun. Taragis na yan. Kailan ba sinilang tong baboy na to? Ha? Hindi nga nila nagawa eh. Hindi rin nagawa. Hindi nga nagawa matulungan yung kanyang ama. Hindi nga nila nagawa na pababain ng 35 pesos yung presyo ng bigas. 20 pesos pa kaya o higit pa doon sa pagbaba ng 20 pesos na bigas. 'Di ba? So, ano nangyari? Anong nakita ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte? Nagyayabang lang. Nagpapasikat lang si Lustay. Ha? Para lang sabihin Gay ko muna. mas magaling siya. Pero hindi naman niya may tatanggi yung kanyang mga kilos niya na walang kwenta. Hindi niya may tatanggi, hindi rin niya maano to sa taong bayan dahil nakita yung kanyang pagiging walang kwentang leader, lalong-lalo na yung pagiging kalihim. Nak ng weteng. Tuloy. Ng DepEd o ng kagawaran ng edukasyon. Ngayon, siyempre, may gera doon sa ibang bansa. Kailangan ilikas yung ating mga kababayan. Aba, ang ginamit niya ngayon na halimbawa, yung ginawa nila na kung saan, noong panahon ng COVID, ay inilikas daw nila yung mga kababayan nila mula doon sa ibang bansa, papuntang Davao. Kababayan nila, bakit hindi mo kababayan? Hindi ka ba Pilipino? Hindi ba? Ang tawag niya din sa mga Pilipino, kababayan nila. So, yung kababayan ni BP Sara, hindi niya kababayan. Kasi ano siya ano tawag doon? Baboy damo. Baboy damo kasi ito eh. Kaya ganun, no? O, tuloy natin. Iba naman, Madam Vice President, kung hindi ka ba naman kasi bobo, dediretsoy na kita, Madam President. Eto na. Hindi ko lang alam, pasensya ka na kung sasabihin ko sa'yo na napaka-engot mo, napakatanga mo, napaka-bubo mo, napaka-inutil mo, Aray. napaka-walang kwenta yung utak mo. Shit. Gusto kong sabihin sa'yo, Madam Vice President, na iba ang sitwasyon ng COVID sa gera. Naintindihan mo? Kapag mayroon kang ililikas na mga Ayan, ito ang mga babayan. Pasensya na kayo, bibigyan natin ng reaction. sa ibang bansa, Ang sinasabi niya, magkaiba ang COVID sa gera. O yan, napanood nyo mga kumare ko kung paano niya baluhurain itong si Vice President. Alam nyo, kung ito ang titira kay Bongbong Marcos, ganito pagmumurahin, ganito balahurain, bastusin si Bongbong Marcos, wala to. Makukulong yan at hahantingin niya ng NBI. Pero kay Duterte, pag may mga ganito mga vlogger, okay lang si Marcos. Hindi yan huhulihin ng NBI, hindi yan irereklamo. Ganun naman talaga ang Duterte. Bahala ka magpipipiyok dyan. Kung may galit ka sa Duterte, sige, murahin mo sila. Pero wala, hindi kanya papansinin. Kasi komento mo yan eh. Pero itong si Marcos Jr., mga babayan, pag ito ay ganito, yung ganitong mga salita, di ba? Alam nyo, yung mga DDS, pag ganyan ang salita, di ba? Pinapatawag, ayan, kinakasuhan, di ba? Yung dinadirect to the point mo na minumura mo sila, kakasuhan ka. Pero itong mga ganitong mga tao, mga kumare ko, mga kumpare ko, ay baliwala sa kanila yan, hindi yan, walang pakialam si Marcos dyan. Mas importante, si BP Sara ang minumura niya, maganda. Huwag lang si Bongbong Marcos ang balahurain mo. Yung ganitong mga pagkukomento ng mga tulad namin, okay lang yan. Kasi hindi naman kami nagmumura on the spot kung sino man yung tao na yon. Pwede mo magsabihin yung pwede ka magmura, wala namang problema eh. O, di ba? Pensya na po pagka nakakapagmura kaming mga DDS kasi minsan nakakadala din ng emosyon yung nire-reactionan natin. Nakakadala, pagka minsan nakaka-high blood din, lalo pagka ganito ang ginagawa ng mga tanso vlogger. Oo, at alam nyo naman, ganun talaga. Tuloy pa natin ito mga babayan. at may gera, hindi ka pwedeng kumuha agad-agad ng eroplano at sasabihin mo, pakisundo nga yung mga kababayan ko doon. Paano kung sila kayan doon?
sila kayo mga kababayan namin sa aeroplano. At sabay pagdating doon sa kalagitnaan at biglang tinira ng missile. Ano sa tingin mo mangyayari? Yon. Sige, ako naman. Ito po mga babayan yung sinasabi niya na sa airspace. Ito naman din yung sinasabi nila Bongbong Marcos ng mga nagpapaliwanag ay hindi po pwede na basta-basta magpalipad ng eroplano dahil nga po ay baka tirahin or pasabugin ang kanilang eroplano. Pero hindi po yan ang pinakapunto diyan. Wala na po talagang pera. Ang airspace ay meron po talagang pinakabakante kasi po mga babayan, ang paglipad po sa himpapawid ay hindi naman po dinadamay lahat yan. Pagka kung sino na naggegera at ay na-detect nila yan at pasahero, hindi po yan titirahin mga babayan. May nakakita ba kayong pinasabog ng mga airplano ng pampasahero? Di ba wala? Ang pinapasabog nila ay yung mga jet, mga ganyan, yung mga drone. May nakita kayong pinasabog na pampasahero? Di ba wala? O kung meron, ikuha mo nyo dyan kung may pinasabog ba. Wala man naman tayo nababalitaan na pampasahero na aeroplano na pinasabog dyan sa gera. Di ba wala? Ito ipapakita ko sa inyo ang totoong dahilan kung bakit hindi po mapauwi ang mga babayan natin sa ibang bansa. O ito, panoorin nyo, wait lang. O ito mga babayan, yung totoong dahilan na kung bakit ang mga kababayan po natin sa Bahrain to alam ko sa Bahrain, hindi mapauwi ng gobyerno ang mga kababayan to na naiipit po sa gera. O ito, panoorin nyo ha, pakinggan nyo po mabuti. Gano'n lang po ka, tiga-tari sabihin yun? Paano ba? Gano'n lang ba ho ka, tiga sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Anong bawal? Bakit bawal? Wala rin nung nagsabi kahapon sa amin naman gano'n. Oo. Oo, sa Pilipinas, meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ano, ganito, tapos na gano'n. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit gano'n. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang yuta. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, di magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. Sige, inikot nyo. Santana, kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige, hindi Mga kababayan, ano sabi niya? Manila na po ang nagsabi na wala pong pondo. Okay? Hindi sinabi yung airspace ang problema. At tulad na sinasabi ko sa inyo mga kumare ko, wala ho kayo nababalitaan na may pinasabog na pampasahero na eroplano. Kasi may puso naman din yung gera. Di ba? May puso yan. Hindi yan possible, dapat wala silang madamay. Kasi bawal mang damay. Yung mga nakita nyo na mga ibang missile na tumatabang sa ibang building, yan yung naliligaw or underestimate or nagkamali sa estimate ng pagbagsak ng bomba. Okay? Pero yung sasabihin mo, yung mga eroplano na pampasahero ay papasabugin dahil nandun ka dumaan ka sa gera, ay malabo yan. Meron po silang mga radar or meron po silang mga pandetect kung pang ano po yan, pampasahero. At meron po yung coordination sa baba or sa meron yung mga makakausap kayo kaya nasa taas kayo eh. At bago lumipad diyan, pwede sila maka-coordinate sa mismong dadaanan nila. May Diyos ko naman. 'Di ba? Napaka-simple. Ang tanga talaga nitong mga tanso vlogger, no? Ulitin natin mga babayan, ano ba ang dahilan talaga kung bakit hindi mapauwi ang ating mga kababayan? Ito na pong embahada na po ang nagsabi at ang sabi niya, ang sabi nila ay Manila na po ang nagbato ng report. Wala pong budget. O, ulit. Gano'n lang po ka, tiga-tari sabihin yun? Tignan mo ha, nakakaawa no? Anong bawal? Bakit bawal? Wala rin nung nagsabi kahapon sa amin naman gano'n. Oo. Oo, sa Pilipinas, meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ano, ganito, tapos na gano'n. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit gano'n. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Yan Hindi na. na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang yuta. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa Yabang, mga oh. gusto nyo pagsumbungan. O, di magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. Sige, inikot nyo. Santana, kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige, hindi Oh, sumbong. Magsumbong kayo kay Boss Sardinas. O, kita nyo mga babayan, hindi ho fake news yan ha.
Baka sabihin nyo, AI na naman yan. Yan po ay kuha ng mga kababayan natin na pumila po sa Embahada ng Bahrain. Saan na daw po sila nagpunta, yung maghapon na, walang puro paghihintay, puro paasa, hanggang may lumabas na nga po na isang opisyal sa Embahada kung saan sila nagpunta, ay yun na nga po ang binato po ng Manila, ng Pilipinas, sa mga embahada na sabihin sa mga kababayan natin, wala hong pondo na para po mapauwi sila. Hindi po yung airspace, my goodness. Di ba? Alam nyo naman kasi, ito sasabihin nila, ay airspace, hindi man. Wala yan. Wala hong pera, okay? Ubus na. Wala na hong pera. Kaya nga po mga kababayan, grabe ang nangyayari po sa bansa natin. Kita nyo naman yung ginawa ni Labrador, atong baboy damo na to, na kung tawagin mga binalahura din niya yung mga banateros, pero walang problema yan. Ganun talaga yan. Pag ginaganon ka, okay lang. Sila kasi pag ginanyan mo, kakasuhan ka nila. Excuse me po. Pagka pininpoint mo, murahin mo yung mga yan, ay talagang katutularan mo itong ganitong mga vlogger ng Tanso Vlogger, kakasuhan ka nila. Di ba? At pero pagka kami, ang pinarehas namin sila, humanda ka na, Boy Sardinas, isusunod ka nang ipatawag. Pero yung ganito mga content, okay lang to. Pero sila Tol J, sila Was Banat Bay, alam na, puro tadtad sila ng kaso. Pero syempre, sinabihan naman tayo, wag kang babanat ng ganun tol, sabi no Tol J. Guevara. Yung ganitong reaction lang, kung paano ko ipakita sa inyo, kung paano baluhurain si BP Sara ng isang baboy damo, na sigaw ng sigaw, isang Tanso Vlogger, no, puro ka fake newsan, no, ang pinagsasabi. Binalahura, binasto, sinabihan ng inutil, minura si BP Inday Sara. Hindi man si BP Sara Inday ang dadirect sa'yo na ikaw ay balikan, kaming mga DDS Vlogger ang babanat sa'yo, puking ina mo. Di ba? Ang inang yan. At ito, mga kababayan, idagdag natin ito sa content natin. Bakit nga ba kailangan ibalik ang drug on war? Kita nyo sila Dilima, sila Tubero, sila Conti, pinuprotektahan po nila ang mga demonyong drug addict. Yung gumagawa, yung pumapatay ng mga inosente, ng re-rape, ng hold up, gumagawa ng krimen, nagnanakaw. Pagka sila ay nagurgor, pinoprotektahan po ito ng mga human rights. At yung mga nagurgor ay hindi pinapalabas sa media or anuman, kasi hindi naman nasolusyonan eh. Oo, at ay binigyan lang siguro kung ano. Tapos pagka ang nagurgor mo, yung drug addict na pumatay ng inosente, ng rape, pinoprotektahan po nila. Kaya nga po si Tatay Digong nandun eh. Di ba? Alam nyo, nasa ilang porsyento lang mga babayan ang mga against sa war on drug. Kahit sino gusto yan. Kasi kahit saan po ngayon, hindi na po safe. Hindi na po talaga safety ang ating mga anak. Lalo pag gumagabi ay nag-aalala tayo sa kanila. Kasi marami po na mga kumakalat na po mga demonyong kawatan na talagang nakaali-aligid na nakatingin sa'yo anytime na may mangyari po sa'yo. O ito, panoorin po natin. Wait lang. Ito mga kumare ko. Ito, mag-comment kayo sa akin mga kumare ko dyan sa may comment section. Kung yes or no ba kayo na gusto nyo bang ibalik ang drug on war or hindi. Pwede ka naman hindi kasi baka dealer ka, di ba? Takot ka sa Duterte, aray ko. At pag nakabalik ang Duterte, mawawalan ka ng negosyo. Hindi ka na makakasinghot, aray ko, meng. So eto mga babayan, isang patunay na maraming may gusto na ibalik ang drug on war. Sa message na to is 22K na nagsasabi almost 90% na nagsasabi na gusto nilang ibalik ang drug on war. Diba? Meron silang mga anak, meron silang mga nanay na tatrabaho sa labas, umuwi ng gabi. Diba? Kaya mga puking ina yung mga gumagawa kayo ng krimen, hindi pa kayo mamatay. Tapos kayo pa ang pinoprotektahan ng mga demonyong mga kawatan, may goodness, ibang klase na talagang Pilipinas mo ta. Hindi pa kayo tamaan ng bomba, walang ya kayo. Ito, panoorin nyo. Ito, isang babae po, hindi nyo na makikita kung sino to kasi na. Isang babae po, ginahasa at ginurgor po ng mga drug addictos, benedictos mga kababayan. Ito, panoorin nyo.
Ang biktima ng adik, ni-rape at pinatay ang isang babaeng walang kalaban-laban. Nasaan na yung mga human rights advocate dyan? Nasaan na si Laila de Lima, si Risa Hontiveros, si Chel Jukno? Nasaan na yung pare, si Father Flavi? Ito yung gusto nyo, na maraming mga inosenteng tao ang madamay dahil sa mga adik na yan. Tinutulisa nyo si Duterte dahil ang daming adik na namatay. Pero hindi nyo iniisip yung mga inosenteng tao, karamihan mga babae ang biktima ng mga adik na yan. Panahon na talaga na ibalik ang drug war sa Pilipinas. Pero hindi yan mangyayari hanggat hindi magiging presidente si Sara Duterte. Boom! Kaya suportahan natin na maibalik ang Duterte sa Malacanang. Oo, eto na naman mga amigo. Alright. Ang ganda, no? Nakakakilabot yung sinabi ni Idol. Shoutout kay Migo Paul Vlog. Tama, napakalupit ito. Isang supporter ng Duterte. Ito, DDS to. Mga ganito, mga DDS yan. At sa follow nyo sa kanyang Facebook page, Migo Paul Vlog. Migo Paul Vlog. Nagdami ng share, 61,000k share. Trending to. Ano ba? Tignan nyo may nagko-comment dito. Sa napakaraming nag-comment. Tignan ko mga babayan, kung meron ba akong makikita na ayaw ibalik ang drug on war. Tignan natin Ayan. Ayan, tama ka share, kawawa ang biktima, tama ka. Nagiiyakan, tama, ibalik. Let's go, balik na. Anti-clear, ano na. Oh, daming trolls dito. Ibalik na. Ayan, bitay. Ayan, ICC nasa na kayo, puking ina nyo, walang kitang tao. Ayan, Risa, wala ka daw kwentang tao, sabi sa comment section. Anak ng wete, kita nyo ang haba na, wala akong nakikita, puro correct, puro yes. Mga kababayan, sa 22,000 na comment, napakadami kong scroll, ganun ko na, puro yes po, gusto nilang maibalik ang drug on war. My goodness. At ito ang nakakaasar sa mga demonyong kawatan na pumoprotekta sa mga ganitong mga krimen, no? Pagka napatay mo itong mga drug addictos na to na dapat naman ay dapat nang hindi mabuhay sa mga ganitong lipunan dahil makakaperwisyo, malay nyo, anak nyo pa ang mabiktima. Ito kasing mga demonyong ito yung mga nagpo-protect sa mga adik paano kung anak nyo o asawa mo o ano mo yung nabiktima ng mga drug addictos na yan? Meron ka pa rin mga human rights? Buhayin mo pa ba yan? Ha? Habang nakikita mo yung mukha niyan, makakasar ka Di ba? Ubusin talaga yan. Dati ibalik ang drug on war. Kasi alam nyo, pag binalik, hindi naman sabihin na patayin mo yung mga addict na yan. Bigyan mo na sila ng katakutan nila. Kasi alam nyo, kaya na, excuse me, alam nyo kaya kung bakit nagugurgur itong mga drug addictos na to, alam nila, takot na takot sila. Alam nila pagka Duterte, pagka nahuli sila, ay gugurgurin sila, kaya lalaban yan. Kaya hanggang magkakahabulan, talagang magugurgur sila kasi takot sila Ngayon, pag merong Duterte, mga kababayan, matatakot sila kasi gusto din nilang mabuhay. Takot din yan mamatay Hindi ba? At marami pong mga interview na dahil kay Tatay Digong ay mga nagbago. Huwag niyong pong ikakailayan. Marami pong na-interview dyan, 10 taon, 5 taon, nagbebenta pa, talagang lulong, nagbago at takot sila na isa rin sila na mawala sa mundo. At yan, alam nyo din, pag ikaw ay natukhang kakausapin ka nila, pupuntahan ka ng mga pulis na magbago ka na. Dahil alam nila na isa ka sa gumagamit ng pinagbabawal na gamot, pupuntahan ka nila, pangatlo. Ngayon, pag pangatlo, magbago, dadamputin ka na nila, hulihin ka nila. Siyempre, alam mo naman, pagka dinamput ka, baka i-salvage siya na. Yan ang di ba? Yan ang sinasabi na sa Dragon War. Ngayon, magbabago ka na lang kasi nabalataan mo, baka baka isunod ka rin. Pero hindi nyo alam na lumaban lang yon. Kaya po sila ay nawala na sa mundo. Di ba? Kayo, against ba kayo? Gusto nyo ba na ibalik ang Dragon War? Iboto natin si Inday Sara. Sino ba bang gusto nyo iboto? Si Hontiveros, na mga MPA mga yan. Si Bam Aquino, ano bang ginawa? Si Rapi Tulfo. Baka puro vlog lang ang mangyayari. Iba-vlog lang tayo niyan. Puro vlog. At ito, nagkaroon ng flood control, hindi nga siya sumigaw di ba? Paano mong gagawing presidente yan? Si Nobredo, my goodness. Alam nyo, yung mga sinasabi nyo na mga gusto maging presidente, ay ipambabato nyo kay BP Inday. Lumabas muna kayo ng lansangan, tingnan natin kung pagkaguguluhan kayo at maraming magpapapicture sa inyo.
mahiya na kayo, wag na kayong lumaban sa Inday Sara namin. Basta Duterte, ang gusto talaga ng mga Pilipino. Umanda kayo pag kami ay lumabas, pinalabas kami ng Boss Banat Bay. Pag nag-survey kami ng Banateros, vloggers kami. Kami ang Banateros, vloggers. Yung mga boss namin, sila Boss Banat Bay, sila Tol J. Pag pinalabas kami niyan, ipapakita po namin sa inyo na naman kung ganong kalupit ang Duterte. At ilalampaso na namin, malamang ilalampaso na naman talaga yung mga gustong kulumaban na presidente kay BP Inday. May nakakahiya lang kayo, pagtatawanan lang kayo. So ngayon, nakita niyo po mga babayan, kayo na po magusga dito sa ginawa ng itong si Baboy Damo at itong mga drug addictos, benedictos ng rape, pinatay pa yung si ate, di ba? Kawawa naman ang magulang nito, yung sumisigaw at ay galit na ginawa ng addict diyan sa kanyang anak, my goodness. Tapos ipagtatanggol pa ng human rights itong mga ganitong krimen. Dapat ito, ganito bitay na lang dapat eh. Kung ayaw nyo silang magurgor ng human rights o sabihin naglaban, kung ano talaga to, mapatunayan to na siya talagang gumawa, sistensyahan ka agad na bitay. Tapos, yung mga mapatunayan na nagnakaw ng kaban ng bayan, ibitay na rin. My goodness, ngayon kay BBM, di ba? Nung siya na nakaupo, di ba? Tinanggal yung parusa against dyan sa mga corruption, di ba? Iba talaga. Ang sakit sa ulo. Grabe. So mga babayan, kung nagustuhan niyo po itong ating vlog at umabot ka sa video na to, shoutout po sa inyo dyan, Mare. At maaari bang hingin ko yung komento mo? Dahil marami akong tanong dyan kung gusto mo bang ibalik ang Dragon War. At ano nga sabi mo, pinagmumura si BP Inday Sara. At syempre may papasok din ng mga trolls dyan, ng mga galit na galit kay Duterte. Pero ilan na lang po yan mga babayan. Ilan na lang din yan. At pagdating ng panahon, si BP Sara daw, si BP Sara pa rin ang iboboto niyan. Tandaan nyo yan. So syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po. At kung hindi ka pa nakalike, like ka na. Share mo tong ating video na to sa ating mga kumare para maging awareness sa kanila, lalo masyado ng napakaraming krimen na nangyayari sa bansa natin. At nasagot ko din po sa inyo, kaya kung bakit hindi mapauwi ang ating mga kababayan, yun nga, walang budget, aray ko. So yan, charot, see you in my next vlog. Thank you and God bless every day. Bye-bye. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinagkain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.